Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos, isang babaeng doktor na may 35 taong karanasan. Ngayong araw ay susuriin natin ang paksang 9 na paraan ng pagluto ng kohlrabi upang lumakas ang katawan at mabawasan ang panghihina ng mga kalamnan. Mga tito, tita, lolo at lola, napansin niyo ba na tila mas humihina ang inyong mga braso at binti habang tumatagal? Kahit nagbibitbit lang ng isang maliit na plastic bag galing sa palengke, ay nakakaramdam na ng pangangawit. Kapag tumatayo at umuupo ay nanginginig ang mga tuhod. Minsan ay namamanhid ang mga kamay na parang tinutusok ng karayom. At ang mga binti naman ay tila nanlalambot. Ilang hakbang pa lang ba ay pakiramdam nyo kinakapos na kayo ng lakas. Iniisip ng marami na dala lang ito ng katandaan. Ngunit ang totoo, sa ating pang-araw-araw na hapagkainan, may isang uri ng gulay na napakamura at pamilyar ang kohlrabi. Isang uri ng gulay na kasing lutong ng singkamas at madalas isabaw tulad ng sayote o papaya. Kung alam natin ang tamang paraan ng pagluto nito, makakatulong ito para manumbalik ang lakas ng katawan, maging mas matibay ang mga kalamnan, mabawasan ang panghihina at pamamanhid ng mga kamay at paa, sumarap ang kain, at mas humimbing ang tulog. Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang siyam 9 na eksklusibong paraan ng pagluto ng kohlrabi na madaling gawin at swak na swak para sa mga nakatatanda. Sa videong ito, may mga detalyadong halimbawa ng mga simpleng paraan ng paghahanda na kayang-kayang gawin sa bahay upang mapanatili ang buong nutrisyon ng kohlrabi na nagdudulot ng maraming benepisyo sa kalusugan. Panoorin niyo po itong mabuti hanggang dulo dahil mas nakakagulat ang mga paraan ng pagluto sa mga susunod na bahagi. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe sa channel, at mag-iwan ng komento para malaman ko na nanonood kayo. 1. Nilagang buto-buto na may kohlrabi. Nagpapalakas ng kalamnan at nagbibigay enerhiya sa mahihinang kamay at paa. Ang unang putahe na gusto kong ibahagi sa inyo ay ang nilagang buto-buto pork, beef marrow bones na may kohlrabi. Isang napakapamilyar na ulam, ngunit kung maiintindihan natin ang tunay na halaga nito, makikita ninyo na hindi lang ito masarap na sabaw, kundi isang mabisang pampalakas na dapat isama sa inyong lingguhang menu. Maraming nakatatanda na lampas 60 anyos ang nakakaranas ng pagnipis ng kalamnan, lalo na sa hita, braso at binti, na nagiging dahilan ng mabagal na paglalakad, pangangawit kapag matagal nakatayo, at paghingal kahit umakyat lang ng ilang baitang sa hagdan. May iba pang nakakaranas na hindi na nila maikuyom nang mahigpit ang kanilang mga kamay at pagkagising sa umaga ay matigas at mahina ang kanilang mga paa at kamay. Isa sa mga dahilan nito ay ang kakulangan ng katawan sa dekalidad na protina, kakulangan sa mineral at hindi sapat na nutrisyon mula sa kinakain upang palusugin ang kalamnan. Samantala, ang kohlrabi ay nagtataglay ng bitamina C, fiber at ilang mineral tulad ng potassium, calcium at magnesium sa tamang sukat. Ang buto-buto naman ay nagbibigay ng malinamnam at madaling kainin na sabaw na ginagawang mas katakam-takam ang hapunan lalo na sa mga nakatatandang madalas mawalan ng gana. Ang maganda sa ulam na ito, pagkatapos ilaga, ang kohlrabi ay nagiging malambot, may banayad na tamis, madaling nguyain, at perpekto para sa inyo na mahina na ang ngipin o hindi na kasing lakas ng dati ang panunaw. Kung tama ang paglaga ng sabaw ng buto-buto, magkakaroon ito ng likas na linamnam na gigising sa inyong panlasa upang mas makakain kayo ng maayos. Kapag mas masarap ang kain, mas nag-a-absorb ang katawan at doon lang magkakaroon ng materyales para buuin muli ang mga kalamnan. Maraming nakatatanda ang kumakain ng kaunti hindi dahil ayaw nila, kundi dahil ang ulam ay tuyo, mahirap nguyain, matabang o nakakakabag. Ang nilagang buto-buto na may kohlrabi ay nasosolusyonan ang maraming problemang iyan. Hindi rin komplikado ang pagluto nito. Pumili lang ng katamtamang laki ng kohlrabi, sariwa, makinis ang balat, hindi masyadong matanda, balatan ng maayos, at hiwain ng pakwadrado na sakto sa isang subo. Ang buto-buto ay dapat ilubog muna sa kumukulong tubig saglit para matanggal ang dumi at lansa sa kahugasan ulit. Pagkatapos, ilagay ang buto sa kaldero, lagyan ng pinitpit na luya at kaunting sibuyas para pantanggal lansa. Lagyan ng tubig at palambutin sa mahinang apoy. Kapag malambot na ang buto at lumabas na ang linamnam ng sabaw, saka ninyo ilagay ang kohlrabi at lutuin hanggang lumambot. Maaari itong timplahan ng kaunting masarap na patis,
At iwasang damihan ng asin dahil kailangang bawasan ng mga nakatatanda ang maalat para protektahan ang puso at blood pressure. Ang mahalagang punto rito, hindi mahiwagang gamot ang kohlrabi na magpapalaki agad ng kalamnan sa ilang kainan lang, ngunit bahagi ito ng pagkain na tutulong para mas maalagaan ang inyong katawan. Kapag isinama ito sa protina mula sa buto at nilagyan pa ng kaunting laman, lean meat kung gusto nyo, ang ulam na ito ay makakatulong na mapanatili ang mass ng kalamnan, lalo na sa mga nakatatandang nakakaramdam ng pagod, bagong galing sa sakit, o mahina kumain. Base sa simpleng siyensya, para lumakas ang kalamnan, kailangan ng protina, bitamina, mineral at tubig. Kung masyadong mahirap sa nutrisyon ang inyong kinakain, hihina ang kalamnan, mabilis mangangawit ang kamay at paa, at babagal ang mga reflexes. Ang nilagang buto-buto na may kohlrabi ay nagdadagdag ng tubig, nagpapabuti sa lasa, at tumutulong sa panunaw, na sa huli ay tumutulong sa inyo na makakain ng mas maraming sustansya. Ang mga senyales na dapat ninyong isama ang mga ganitong ulam ay madalas mangalay ang katawan ng walang malinaw na dahilan, naninigas ang binti kahit naglakad lang ng kaunti patungo sa sari-sari store, kulang sa puwersa ang paghawak sa mga bagay, nanginginig kapag biglang tumayo, o kaya naman nitong mga nakaraan ay pumapayat, lumiliit ang katawan o nababawasan ang laman sa balikat. Marami rin sa inyo ang nakakaranas ng pangingimay ng mga dulo ng daliri sa kamay at paa tuwing umaga o dapit hapon. Siyempre, kung matagal na ang pamamanhid, nasa isang gilid lang ng katawan o may kasamang matinding sakit at paralisis, kailangang magpatingin sa doktor dahil baka may kinalaman ito sa ugat, daluyan ng dugo o gulugod. Spin. Ngunit sa pang-araw-araw na pamumuhay, ang pag-aayos ng kinakain ay napakahalaga. Isang maliit na tip, maaari kayong magdagdag ng ilang hiwa ng carrots o kaunting shiitake mushroom sa sabaw para madagdagan ang natural na tamis. Gayunpaman, ang pinakamasarap na bersyon nito ay ang napapanatili ang preskong lasa ng kohlrabi. Kapag kinain, dapat kainin pati sabaw at laman, nguyain ng mabagal, at kainin habang mainit pa para madaling matunaw sa tiyan. Para sa mga may mahinang sikmura, huwag kumain ng masyadong busog sa gabi, ngunit maaari itong kainin tuwing tanghalian o hapon para mas maabsorb ng katawan. Hindi ko alam kung naranasan nyo na ba ang kumain ng napakakonti, pero pakiramdam nyo ay pagod pa rin at parang laging lantang gulay ang inyong mga paa at kamay. Minsan, hindi ito dahil mabilis tayong tumanda, kundi dahil hindi sapat ang pagkain para palusugin ang katawan. Baguhin lang ng paunti-unti ang inyong menu at malaki ang ibubuti ng inyong lakas. At ang nilagang buto-buto na may kohlrabi, ang isa sa pinakasimpleng paraan para magsimula. 2. Ginisang kohlrabi na may baka. Nakakadagdag ng dugo at sigla, nagpapatibay ng kalamnan, at nag-aalis ng pakiramdam na lantang gulay. Kung ang unang ulam ay magaan, malambot, at madaling kainin, ang pangalawang putahe ay babagay naman sa mga nakatatandang gustong kumain ng medyo mas malasa para makabawi ng lakas. Ito ay ang ginisang kohlrabi na may baka. Ito ay isang napakagandang ulam dahil ang baka ay magandang pagkukunan ng protina, mayaman sa iron, at vitamin B complex, lalo na ang B12 na napakahalaga para sa nervous system at sa paggawa ng dugo. Kapag ang mga nakatatanda ay may mild na anemia, kulang sa nutrisyon, o walang tamang oras ng pagkain, madaling mapansin ang mga sintomas sa katawan gaya ng mabilis mapagod, panginginig ng kamay at paa, namumutlang balat, paghingal kapag umaakyat ng hagdanan, paminsan-minsang pamamanhid sa mga dulo ng daliri o nawawala ng lakas pagkatapos gumawa ng gawaing bahay. Ang kohlrabi, kapag ginisa kasama ng baka, ay nagiging malutong ngunit malambot, malasa, pero hindi matabang at hindi rin nakakaumay. Kung tama ang pagkakaluto, napananatili ng kohlrabi ang natural nitong tamis, habang ang baka ay malambot, mabango, at hindi makunat. Para sa inyo, ang ulam na ito ay hindi lang masarap kundi nakakatulong din na masolusyonan ang kawalan ng gana sa pagkain, lalo na sa mga araw na malamig ang simoy ng hangin, tulad ng burr months o kung pakiramdam nyo ay kulang kayo sa enerhiya. Maraming nakatatanda ang iniiwasan ang baka dahil natatakot silang makunat ito at mahirap nguyain. Ngunit ang totoo, kailangan lang itong hiwain ng manipis kontra sa hibla, against the grain, i-marinate ng tama, at igisa ng mabilis sa malakas na apoy upang maging napakalambot nito. Ang paraan ng pagluto ay ganito. Balatan ang kohlrabi, hiwain ng maninipis na parang posporo o manipis na slice. Pumili ng malambot na parte ng baka gaya ng tenderloin o sirloin.
at hiwain ng manipis. I-marinate sa kaunting tinadtad na luya, bawang, kaunting paminta at kaunting patis. Kung kayo ay may issue sa blood pressure o kidney, mas tabaan ninyo ang timpla kaysa sa normal. Igisa ang bawang hanggang bumango, ilagay ang baka, igisa ng mabilis, at hanguin agad sa plato para hindi maging makunat. Pagkatapos ilagay ang kohlrabi at igisa hanggang malapit ng maluto, bago ibalik ang baka sa kawali, haluin ng maayos, at maaari na itong ihain. Pwedeng dagdagan ng dahon ng sibuyas, spring onion, o kaunting kinchay kung gusto ninyo ang amoy. Ang simpleng paliwanag rito, ang mga kalamnan ay nangangailangan ng protina para manatiling gumagana at kailangan ng dugo para magdala ng oxygen at nutrisyon sa kalamnan. Kapag hindi maganda ang sirkulasyon ng dugo, kulang sa iron, o kulang sa sustansya ang kinakain, mabilis mangangawit ang kalamnan at babagal ang pagkilos. Ang baka ay nagbibigay ng protina at iron, habang ang kohlrabi ay nag-aalis sa pagkaumay sa ulam, nagdadagdag ng fiber, at tumutulong sa panunaw. Para sa mga matatanda, ang pagkakaroon ng magandang panunaw ang pinakasusi. Dahil kahit nakakakain kayo pero hindi na-absorb ng katawan, mananatili pa rin kayong mahina. Ang isang napakalapit na halimbawa, maraming tito at tita ang pumupunta sa palengke sa umaga at pag uwi bit-bit ang mga plastik ng gulay at isda, ay pakiramdam na ngawit na ng husto ang dalawang braso. Kapag umupo at tumayo ay tila walang puwersa ang hita. At pagsapit ng hapon ay gusto na lang humiga at ayaw ng maglakad-lakad. Kung magpapatuloy ang mga ganitong sitwasyon, madalas ay hindi lang ito dahil sa kakulangan sa ehersisyo, kundi may kinalaman din sa pagnipis ng kalamnan. Ang ginisang kohlrabi na may baka, kung kakainin ng salit-salitan sa isang linggo, sasabayan ng magaang paglalakad at sapat na tulog, ay magbibigay sa katawan ng mga materyales para makabawi. Ang mga senyales na dapat ninyong pansinin ang ulam na ito ay maputlang mga kuko, namumutlang balat, mabilis mapagod kahit sa magaang gawain, madaling mahilo kapag tumatayo, madalas manlamig ang mga paa at kamay, at paminsan-minsang pamamanhid ng dulo ng mga daliri. Gayunpaman, kung kayo ay may gout, kailangan ninyong limitahan ang dami ng baka, kumain lang ng katamtaman, at huwag sosobra. Ang mga may mataas na kolesterol ay dapat pumili ng purong laman na baka lean meat, at huwag gumamit ng maraming mantika sa paggisa. Ang pinakamahalaga ay balanse. Walang anumang pagkain ang dapat kainin ng labis. May isang bagay na madalas kinakaligtaan ng marami. Kapag pagod ang katawan at mahina ang kamay at paa, madalas iniisip natin na uminom agad ng vitamins. Ngunit ang vitamins ay bahagi lamang. Ang pang-araw-araw na pagkain pa rin ang pundasyon. Ang isang ginisang ulam na tama ang pagkaluto, gamit ang mga sariwang sangkap, hindi masyadong maalat at palaging kinakain, ay kadalasang mas kapaki-pakinabang kaysa sa mga mamahaling gamot na iniinom natin dahil sa pag-aalala. Sang-ayon ba kayo rito, mga tito at tita? Kung nakikita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan ng numerong 1 sa comment section sa ibaba upang malaman ko. Ang inyong mga komento ay magbibigay sa akin ng karagdagang motibasyon para magbahagi pa ng mas maraming paraan ng pagkain para sa kalusugan. San, lugaw na kohlrabi at hipon arroz caldo style. Nakakatulong sa mga nanghihina, madaling maabsorb, at nakakabawas ng pamamanhid ng kamay at paa dahil sa kulang sa kain. Isang ulam na napakabuti para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga mahina na ang ngipin, mabagal kumain, o madaling makabagan, ay ang lugaw na kohlrabi at hipon. Mukhang napakasimple lang pakinggan, ngunit ito ay napakahalaga para sa mga nakakaranas ng bahagyang panghihina, bagong galing sa sakit, o madalas nakakaramdam na walang lakas ang katawan. Marami sa inyo na hindi naman sa walang makain, kundi kapag kumakain ay hindi makita ang sarap, parang tuyo kapag nilulunok. At madaling mabusog o mabundat ang tiyan, kaya't mas paunti ng paunti ang nakakain araw-araw. Kapag nagtagal ang konting pagkain, kukulangin sa sustansya ang katawan, ninipis ang kalamnan, manlalambot ang kamay at paa, magiging matamlay ang isip, at babagal ang pagkilos. Ang lugaw ay isang anyo ng pagkain na mas madaling tunawin kaysa sa kanin. At ang kohlrabi naman kapag inilugaw, ay magbibigay ng masarap at banayad na tamis. Ang hipon ay nagbibigay ng madaling matunaw na protina, may kasamang calcium, zinc, at marami pang micronutrients. Siyempre, ang calcium mula sa hipon ay hindi agad-agad na magpapabakal ng buto pagkakain mo nito. Ngunit sa isang balancing diet, ang hipon ay nananatiling magandang pagkain para sa mga nakatatanda. Ang mahalaga ay ang lugaw na ito ay magaan sa tiyan, malambot,
mainit-init, at madaling kainin sa umaga o maagang hapunan. Madali lang din itong lutuin. Hugasan ang bigas, ilugaw hanggang lumambot, balatan ang kohlrabi, tadtarin ng pino o hiwain ng maliliit na cubes upang kapag naluto ay halos matunaw ito sa lugaw. Balatan ang hipon, tanggalin ang itim na linya sa likod, tadtarin o pitpitin ng bahagya. Igisa ang pulang sibuyas sa kaunting mantika. Igisa ng mabilis ang hipon hanggang bumango bago ilagay sa kaldero ng lugaw. Panghuli, ilagay ang kohlrabi at lutuin hanggang magsama-sama ang lahat. Timplahan ng saktong alat lang. Para sa mga may high blood pressure o sakit sa bato, kailangang timplahan ng napakababa sa alat at iwasang gumamit ng maraming pampalasa tulad ng magic sarap o bulyon. Ang simpleng paliwanag ng siyensya rito ay ganito. Habang tumatanda ang katawan, mas mabagal na ang paggana ng sikmura at bituka at hindi na rin kasing lakas ng dati ang digestive enzymes natin. Kaya mas madaling tunawin ang pagkain, mas maganda ang absorption nito. Ang isang taong nakakain ng isang mangkok ng lugaw na may sapat na protina at malambot na gulay na madaling matunaw ay mas nakakabuti kaysa sa isang taong pinipilit kumain ng matigas na ulam at kalaunan ay iniiwan din sa kalagitnaan ng pagkain. Bukod pa rito, ang hipon ay nagbibigay ng protina para mapanatili ang kalamnan, habang ang kohlrabi ay nagdadagdag ng malambot na fiber at bitamina. Kapag nakakakain ng maayos, mas mahimbing ang tulog, hindi gaano pagod ang katawan, at ang pamamanhid o pangangawit ay maaaring mabawasan. Nakita ko na marami sa mga nakatatanda natin sa Pilipinas ay may nakasanayan na sa umaga, iinom lang ng kape o salabat, at kakain ng konting pandesal, at pagdating ng tanghali ay parang lantang gulay na dahil sa kakulangan sa enerhiya. Dahil dito, nagkukulang ang mga kalamnan at nerbiyos sa kinakailangang nutrisyon. Kung papalitan ninyo ito ng isang mangkok ng mainit na lugaw na may kohlrabi at hipon, magiging mas maginhawa ang pakiramdam ng katawan. Lalo na sa mga araw na malamig o maulan, ang lugaw na ito ay nakakaginhawa ng katawan, nagpapainit ng tiyan, at nababawasan din ang panlalamig ng kamay at paa. Ang mga senyales na dapat ninyong piliin ang malalambot na pagkain ganito ay nahihirapang lumunok o nabibilaukan kapag kumakain ng kanin. Madaling kinakabag pagkatapos kumain, pagod paggising sa umaga, walang ganang mag-almusal, o nangangawit agad ang panga pagkatapos ng ilang nguya. Marami ring nakatatanda ang namamanhid ang dulo ng daliri sa paa tuwing madaling araw dahil hindi maganda ang sirkulasyon ng dugo at hindi rin mahimbing ang tulog sa gabi. Ang sapat, mainit, malambot at masustansyang almusal ay lubos na makakapagpabuti sa inyong pang-araw-araw na gawain. Ngunit, dapat din po ninyong tandaan, kung kayo ay allergic sa hipon o may history ng pangangati pagkatapos kumain ng seafood, mas mabuting palitan ito ng giniling na laman ng baboy o malambot na isda. Para sa mga may malalang gout, dapat din limitahan ang pagkain ng hipon. Ang magandang pagkain ay ang pagkaing hiyang sa inyong katawan. Hindi dahil kumakain ng marami ang iba ay dapat din kayong kumain ng marami. Naranasan nyo na ba yung paggising nyo sa umaga, pakiramdam nyo ay bugbog ang katawan nyo pero wala kayong ganang kumain? Kung oo, mangyaring pakinggang mabuti ang mga susunod na ulam dahil sa mga susunod na bahagi ay ibabahagi ko ang mga paraan ng pagluto na masarap na, epektibo pa sa pagtanggal ng pakiramdam na kayo ay mahina. C. Steamed kohlrabi na may itlog, magaang pampalusog, tumutulong sa nakatatanda na makabawi ng lakas nang hindi nakakabigat sa tiyan. Ang ika-4 na putahe ay maaaring magdulot ng gulat sa maraming nakatatanda dahil hindi lahat ay naisipang pagsamahin ang kohlrabi at itlog. Ngunit ang totoo, ang steamed kohlrabi na may itlog ay napakalambot, napakabuti sa katawan at perpektong-perpekto para sa mga nakatatandang nanghihina, walang gana kumain o mahina ang panunaw. Ang itlog ay isang pamilyar na mapagkukunan ng protina, madaling lutuin at abot kaya. Samantalang ang kohlrabi ay nagbibigay ng tamis sa ulam at nag-aalis ng umay. Kapag in-steam, ang buong ulam ay nagiging makinis, madaling nguyain, madaling lunukin at hindi mabigat sa tiyan kapag kinain. Maraming tito at tita ang nag-iisip na para lumakas ang kalamnan, kailangan kumain ng maraming karne. Ngunit hindi iyan lubos na totoo. Ang mahalaga ay kumain base sa kakayahan ng panunaw, kumain ng tama sa oras, at ma-absorb ito ng katawan. May mga taong napakarami kong kumain pero palaging mabigat ang tiyan, hindi regular ang pagdumi, hindi malalim ang tulog, at mahina pa rin ang katawan.
Sa kabilang banda, may mga tao na pinalitan lang ang kanilang ulam ng malalambot, mainit, may sapat na protina at gulay, at mabilis na nakabawi ang katawan. Ang steamed kohlrabi na may itlog ay isang malinaw na halimbawa ng ganitong ulam. Ang paraan ng paggawa ay napakasimple. Balatan ang kohlrabi, tadtarin ng pinong-pino o gadgarin ng maliliit sa kahiwain. Batihin ang itlog ng manok kasama ng kaunting maligamgam na tubig o matabang na sabaw para mas maging malambot kapag na-steam. Ilagay ang kohlrabi sa itlog. Timplahan ng kaunting patis, pwedeng lagyan ng hiniwang dahon ng sibuyas, spring onion, at steam hanggang maluto ng sakto ang itlog. Kung gusto ninyo ng kaunting linamnam, pwedeng lagyan ng ilang patak ng sesame oil pero kaunti lamang. Masarap itong kainin habang mainit pa, lalo na sa almusal o maagang hapunan. Ang madaling paliwanag rito, ang itlog ay nagbibigay ng amino acids na kailangan ng kalamnan, habang ang kohlrabi ay nagbibigay ng bitamina at ginagawang mas madaling tunawin ang ulam. Kapag may sapat na protina ang katawan, ang mga kalamnan ay may kakayahang mapanatili ang hugis at lakas nito. Siyempre, ang pagkain lamang ng ulam na ito ay hindi makakapalit sa buong nutrisyon, ngunit ito ay isang napakahalagang bahagi ng inyong diet. Lalo na para sa mga lolo't lola na nakakaramdam na nawawalan ng puwersa ang kamay at paa, nanginginig, o mabilis mapagod kapag gumagawa sa bahay. Ang pagdagdag ng malalambot na ulam na may protina ay dapat gawin. Isang napaka-praktikal na halimbawa, maraming nakatatanda ang biglang nanghihina pagkatapos magkaroon ng trangkaso, bronchitis, o matagal na puyat. Sa panahong ito, ang pritong pagkain ay nakakaumay. Ang tuyong karne ay mahirap lunukin, habang ang steamed at malambot na pagkain ay mas maginhawa sa tiyan. Ang steamed kohlrabi na may itlog ay pwedeng ipare sa malambot na kanin o kainin ng walang kasama. Hindi ito komplikado, hindi nakakaubos ng oras, ngunit napakabuti sa panahon na kailangang makabawi ng katawan. Ang senyales na dapat ninyong pansinin para kainin ito ay matabang na panlasa, kahit anong kainin ay walang lasa, o kinakabag pagkatapos kumain. Nanghihina ang katawan ngunit ayaw ng mamantikang pagkain, o kaya ay katatapos lang magkasakit. Para sa mga may mataas na kolesterol sa dugo, maaari ninyong bawasan ang itlog o ibalanse ang bilang ng kinakain na itlog sa isang linggo. Para sa may diabetes, pwede pa rin itong kainin basta't sasamahan ng saktong dami lamang ng kanin. May isang bagay na dapat isipin ng mabuti. Ang kalusugan ng matatanda ay wala sa pagkain ng mga mamahaling ulam, kundi nasa pagpili ng tamang pagkain na hiyang sa katawan. May mga pagkain na pangkaraniwan lang, ngunit kung pagsasamahin ng tama ay nagiging mabisang pampalusog. Ang steamed kohlrabi na may itlog ay isa sa mga ulam na iyan. Nagulat ba kayo sa bahaging ito? Sabaw na kohlrabi at isdang dalag o tilapia, bangus, nakakabawas ng pagod, pampalusog ng katawan, at nakakatulong sa mas mabilis na pagkilos. Ang ikalimang ulam na gusto kong ibahagi ay sabaw na kohlrabi at isda tulad ng dalag o tilapia. Ito ay isang matamis at malusog na ulam. Nababagay sa mga nakatatandang gusto ng ibang lasa pagkatapos ng ilang araw na puro karne o buto-buto ang inuulam. Ang isdang dalag, snakehead fish, ay isang napakalusog na isda. Siksik ang laman ngunit hindi masyadong mataba. Kung tama ang luto, malambot ito at mabango. Kapag pinagsama sa kohlrabi, ang sabaw ay nagiging malinaw at magaan sa tiyan, hindi nakakaumay pagkatapos kainin, at nakakakuha pa rin ng sapat na protina ang katawan. Para sa mga matatanda, lalo na sa mga madaling mapagod, sumasakit ang katawan, at pakiramdam na mabigat ang katawan pagkatapos kumain, dapat ninyong subukan ang sabaw na ito. Karaniwan, kapag mahina ang katawan at mabagal kumilos, madalas nahuhulog sa dalawang sitwasyon ang mga nakatatanda. Una, kumakain ng napakaunti dahil walang gana. Pangalawa, kumakain base sa emosyon kung ano ang gusto, yun ang kakainin kahit hindi balanse. Pareho itong nagpapabilis sa paghina ng kalamnan. Ang isda ay mapagkukunan ng protina na mas madaling tunawin kumpara sa mga red meat, na angkop para sa mga kailangang kumain ng magaan pero masustansya. Ang kohlrabi naman ay nagpapalamig sa sabaw at nagpapagaan ng pakiramdam pagkatapos kumain. Hindi mahirap lutuin ito. Linisin ang isda. Maaaring ifilet at kunin ang laman o hiwain ng buo depende sa inyo. Kung gusto ng mas madaling kainin, tanggalin ang tinik, hiwain sa saktong laki, at i-marinate ang isda sa kaunting luya, sibuyas, at ilang patak ng patis pampabango. Balatan ang kohlrabi, hiwain ng manipis o maliliit na cubes. Igisa ang sibuyas saka maglagay ng tubig, pakuluin, ilagay ang isda.
Lutuin hanggang saktong maluto ang isda bago ilagay ang kohlrabi para mapanatili ang tamis. Pwedeng dagdagan ng dahon ng sibuyas kung gusto. Dapat ay matabang lamang ang timpla nito at iwasan ang labis na pagkaalat. Ang dapat tandaan dito ay hindi lamang nagbibigay ng protina ang isda, kundi may mga nutrisyon din itong nakakatulong sa nervous system at kalamnan. Kapag mas maayos ang paggana ng inyong nervous system, mababawasan din ang pamamanhid o pangangawit, lalo na kung ang dahilan nito ay kakulangan sa tamang nutrisyon. Siyempre, kung ang pamamanhid ng kamay at paa ay dahil sa sakit sa ugat, diabetes, malalang kakulangan sa bitamina, o malalang problema sa sirkulasyon ng dugo, kailangang gamutin ang mismong sanhi nito. Ngunit pagdating sa pagkain, ang sabaw ng isda at kohlrabi ay isang magaan na opsyon. Isang malapit na halimbawa, may mga tito-tita na tuwing hapon ay madalas mangalay ang likod, bumibigat ang binti, at kapag naglakad ng maikling distansya, ay gusto agad umupo at magpahinga. Kung sa gabing iyon ay kakain ng mamantikang pagkain, kinabukasan ay mas bibigat ang pakiramdam. Sa kabilang banda, ang magaan na sabaw ng isda, na may kasamang malambot na kanin at nilagang gulay, ay makakatulong para mas mabilis makatulog, at paggising sa umaga ay mas magaan ang pakiramdam. Ang simpleng bagay na ito ay malaki ang epekto sa araw-araw na kalidad ng inyong pamumuhay. Ang senyales na dapat ninyong unahin ang magagaan na ulam na tulad nito ay madalas dighayin pagkatapos kumain, mabigat ang tiyan, hindi makatulog dahil masyadong busog, paggising sa umaga ay mapait ang bibig, hindi makakilos ng mabilis, o pakiramdam ay mas lalong napapagod kapag kumakain ng matataba. Ang tamang diet ay hindi lang nagpapalakas ng katawan kundi nagpapagaan din ng pag-iisip. Leo, sabaw na kohlrabi at tokwa silken tofu, nagpapagaan sa katawan ngunit nagbibigay ng lakas, lalong angkop sa mga nakatatandang madaling mapagod pagkatapos kumain. Ang ika-6 na ulam na ibabahagi ko ay sabaw na kohlrabi at tokwa silken tofu. Ito ay parang napakasimple pakinggan, na marahil ay iisipin ng iba na kulang ito sa sustansya. Ngunit kung pagsasamahin ng tama, ito ay napakaangkop para sa matatanda, lalo na sa mga nakakaramdam ng bigat ng tiyan, inaantok, matamlay, at nawawalan ng puwersa sa kamay at paa tuwing pagkatapos kumain. Ang katotohanan ay kapag tumatanda tayo, hindi nahiyang sa katawan ang mga pagkaing masyadong mataba, sobrang daming pampalasa, o puro prito at gisa na lang araw-araw. Maaaring masarap ito pansamantala, ngunit kalaunan ay magpapabagal ito sa panunaw, magpapakabag, sisira sa tulog, at mas lalong nakakapagod pagkagising sa umaga. At kapag hindi maganda ang panunaw, mahirap i-convert ang nutrisyon para maging enerhiya na magpapalaki sa kalamnan. Ang bentahe ng silken tofu ay malambot ito, madaling matunaw, at may banayad na plant-based protein na angkop para sa nakatatanda, lalo na sa mga nauumay sa puro karne o nahihirapan itong tunawin. Ang kohlrabi naman ang nagbibigay ng banayad na tamis para hindi masyadong matabang ang tokwa. Kapag pinagsama ang dalawang ito, ang sabaw na ito ay nakakaginhawa ng tiyan, magaan pakiramdam pero hindi ka nakakaramdam ng gutom. Maraming nag-iisip na para lumakas ang kalamnan, kailangang kumain ng napakaraming karne. Ngunit ang mas mahalaga ay kung naa-absorb ba ito ng inyong katawan. Ang pagkaing madaling matunaw at madaling ma-absorb minsan ay mas malaki ang naitutulong kumpara sa napakabibigat na pagkain sa hapagkainan. Ang paggawa nito ay napakasimple. Balatan ang kohlrabi, hiwain ng pinoy julienne o maliliit na cubes. Hiwain ang silken tofu sa saktong laki, dahan-dahan lamang para hindi madurog. Pwede itong lutuin na parang malinaw na sabaw o kaya naman ay palaputin ng kaunti gamit ang cornstarch o gawgaw kung gusto ninyo. Unang gawin ay magpakulo ng malinaw na sabaw water, stock. Pwedeng gamitin ang pinaglagaan ng gulay, manipis na sabaw ng buto, o malinis na tubig na may manipis na hiniwang luya para pampainit ng tiyan. Ilagay ang kohlrabi at palambutin bago dahan-dahang ilagay ang silken tofu. Timplahan ng napakakonting patis o asin. Bago patayin ang apoy, pwedeng maglagay ng dahon ng sibuyas, kinchay, o paminta kung kaya ninyong kumain nito. Masarap itong kainin habang mainit pa, lalo na sa gabi o tanghalian kung kailan pakiramdam nyo'y pagod ang inyong katawan. Ayon sa simpleng siyensya, habang tumatanda, hindi lang protina ang kailangan ng kalamnan kundi magandang kapaligiran sa panunaw upang maabsorb ito. Ang tokwa ay nagbibigay ng plant-based protein. Ang kohlrabi ay nagbibigay ng malambot na fiber at bitamina, habang ang mainit na sabaw ay nagdaragdag ng tubig na tumutulong sa sirkulasyon at panunaw.
Kung kayo ay madalas ma-constipate o mabagal ang panunaw, ang ulam na ito ay makakapagpabilis sa paggalaw ng inyong bituka. At kapag regular ang pagdumi, mahimbing ang tulog, masarap ang kain, gagaan ang buong katawan, at mababawasan ang pananakit o pagkabahala ng inyong mga paa at kamay. Marami akong nakikitang nakatatanda na sa gabi ay sanay kumain ng puro tuyong ulam, maaalat o puro adobo dahil iniisip nilang mas makakakain sila ng kanin. Ngunit pagkatapos kumain, nakakaramdam sila ng uhaw, mabigat ang tiyan, hindi makahiga ng maayos, at pagkagising ay matamlay ang mukha. Kung susubukan ninyong palitan ng sabaw na kohlrabi at tokwa ng ilang beses sa isang linggo, mas maganda ang magiging reaksyon ng inyong katawan. Gagaan ang tiyan ninyo at mas lalalim ang inyong tulog. Para sa mga matatanda, ang magandang pagtulog ay hindi lang nagpapatalas ng isip kundi binibigyan din ang katawan ng oras para ibalik sa ayos ang mga muscle tissues na nagpapabawas sa pagod sa susunod na araw. Ang mga senyales na dapat kayong kumain nito ay madalas kinakabag pagkatapos kumain, nasusuka sa mga pagkaing mamantika, pakiramdam na busog pa rin kahit matagal nang kumain pero nanghihina, mabagal gumalaw sa umaga, o laging tuyo ang bibig at walang ganang kumain. Ang ulam na ito ay angkop din para sa mga nakatatandang katatapos lang uminom ng maraming gamot, ng mahabang panahon, humina ang sikmura, at kailangan ng banayad na pagkain para makabawi. Gayunpaman, kung kayo ay may sakit sa bato, kidney disease at kailangang kontrolin ang protina o kung may sinusunod kayong partikular na diet mula sa doktor, kailangan ninyong ayusin ang dami ng tokwa. May isang mahalagang bagay na dapat isipin. Maraming nakatatanda ang nanghihina hindi dahil kulang sa mamahaling ulam, kundi dahil ang pang-araw-araw nilang ulam ay hindi na angkop sa kakayahan ng kanilang panunaw. Kung lilipat lamang kayo sa mas magagaan na pagkain ngunit siksik sa sustansya, makikita ninyo ang malinaw na pagbabago sa kalusugan. Naranasan nyo na ba yung pakiramdam na pagkatapos kumain ay mas pagod kayo kumpara bago kayo kumain? Kung oo, subukan nyo itong ulam dahil minsan ang pagiging simple ang susi para manumbalik ang balanse ng katawan. 7. Ginisang kohlrabi na may itlog at kabute. Nagpapabuti ng tibay ng katawan at nag-aalis ng panlalambot ng kamay at paa sa hapon. Ang ikapitong ulam ay napakapraktikal, madaling lutuin, mura, ngunit akmang-akma sa mga nakatatandang nangangailangan ng ulam na may protina, gulay, at madaling kainin. Ito ay ang ginisang kohlrabi na may itlog at kabute. Ang ulam na ito ay partikular na babagay sa mga nakakaranas na pagdating ng dapit hapon ay wala nang lakas ang kanilang mga paa at kamay, nangangawit ang likod, napapagod na kahit saglit lang tumayo para magluto, o hindi na makahawak ng mabilis sa mga maliliit na bagay tulad noong dati. Marami ang nag-iisip na ang ganitong pakiramdam ay normal na bahagi ng pagtanda. Ngunit ang totoo, madalas ay konektado ito sa maraming kadahilanan, kabilang ang hindi regular na pagpasok ng protina, vitamin B complex, mineral, at malusog na enerhiya mula sa inyong pagkain. Ang itlog ay pamilyar na, madaling lutuin, at mataas ang nutritional value. Ang mga kabute, lalo na ang shiitake o straw mushroom, ay nagbibigay ng natural na tamis na nagpapasarap sa ulam na hindi na kailangan ng maraming pampalasa. Ang kohlrabi na isinama sa paggisa ay magbibigay ng sakto lang na lutong at lambot para hindi maging tuyo ang ulam. Para sa mga matatanda, ang kombinasyong ito ay lubhang kapakipakinabang dahil mabango ito, madaling nguyain, at hindi nakakaumay tulad ng mga ulam na puro taba ng karne. Madali rin itong lutuin. Balatan ang kohlrabi at hiwain na parang posporo, hugasan ang kabute at hiwain ng maliliit kung kinakailangan. Batihin ang itlog sa mangkok. Pwede ninyong igisa muna ang kohlrabi at kabute hanggang malapit ng maluto, timplahan ng bahagya, at saka ibuhos ang biniting itlog upang mabalot nito ang mga kohlrabi at kabute. O kaya, lutuin muna hiwalay ang itlog bago ihalo pabalik kahit alin sa dalawa ay parehong masarap. Siguraduhin lang na hindi ma-overcook para hindi maging matigas ang itlog at masyadong malata ang kohlrabi. Lagyan ng kaunting dahon ng sibuyas sa huli upang mas lalong bumango. Sa madaling salita, ang itlog ay nagdadagdag ng protina at choline na mabuti sa utak. Ang kabute ay nagbibigay ng B vitamins at natural na lasa, habang ang kohlrabi ay bumabalanse sa ulam gamit ang fiber at vitamin C. Kapag ganito kaganda ang kombinasyon sa inyong plato, nakukuha ng katawan ang kinakailangan nito upang mapanatili ang paggana ng kalamnan at nervous system.
Maraming nakatatanda ang dumaranas ng matinding pangangawit sa dapit hapon hindi lang dahil marami silang ginawa, kundi dahil masyadong kakaunti at walang sapat na sustansya ang kanilang almusal at tanghalian para magkaroon ng sapat na stamina. Halimbawa, may mga tito o tita na sa umaga ay konting tinapay lang, sa tanghali ay kaunting kanin lang, pagdating ng hapon para sunduin ang apo o gumawa sa bahay, magsisimula ng manghina ang tuhod, manigas ang likod, at palagi nang kailangang umupot magpahinga. Kung sa gabi naman ay napakarami nilang kinain na mabibigat, lalo lang silang mapapagod kinabukasan. Samantala, kung ang ulam ay ginisang kohlrabi na may itlog at kabute na ipinare sa mainit at magaan na sabaw, mas nabubusog ang katawan ng sapat at nakukuha ang tamang nutrisyon ng hindi na-overload. Ang senyales na dapat kayong kumain nito ay mas madaling mapagod sa hapon kaysa sa umaga, mabilis malowbat sa konting gawain, paminsan-minsan ay nanginginig ang kamay kapag nagluluto, nagiging malilimutin, o kung paulit-ulit na lang ang ulam ninyo araw-araw. Siyempre, kung masyadong malakas ang panginginig, palalang panghihina ng kalamnan, natitisod, o halatang nahihirapang humawak ng kutsara, kailangan ninyong magpatingin sa doktor para ma-check ang nervous system, buto at kasukasuan, at iba pang posibleng sanhi. Ngunit kasabay niyan, ang pag-aayos ng kinakain ay pundasyon na hindi dapat kalimutan. Kung nakikita ninyong nakakatulong ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan ng numerong 1 sa comment section upang malaman ko. Nakakatuwang makita na nagmamalasakit kayo sa mga abot-kayang ulam na makakatulong na unti-unting mapabuti ang inyong kalusugan. At makinig kayong mabuti. Dahil ang huling 2 ulam na ibabahagi ko ay mga ulam na pwedeng kakaiba pakinggan, ngunit kapag ginawa nyo na ay sobrang hiyang sa katawan ng mga middle-aged at elderly. Sabaw na kohlrabi na may hinimay na manok at luya tinolang manok style. Nagpapainit ng katawan, nakakabawas sa panlalamig ng kamay at paa, at tumutulong sa panghihina. Ang ika-8 putahe ay sabaw na kohlrabi na isinama sa hinimay na manok at luya. Ito ay ulam na dapat ninyong subukan tuwing malamig ang panahon, lalo na kapag bare months o umuulan, at nakakaramdam kayo ng panlalamig mula sa loob ng katawan. Mahirap painitin ang mga kamay at paa, at nakakaramdam ng pagod kahit walang ginagawa. Maraming matatanda ang nakakaranas na tuwing madaling araw o takip silim ay nanlalamig ang kanilang mga kamay at paa, tumitigas ang mga joints, napakabagal ng unang mga hakbang, at kailangan pang lumipas ang ilang sandali bago medyo guminhawa. Ang pakiramdam na iyon ay hindi lang nakakainis kundi nakakatamad ding gumalaw. At kapag tinatamad kayong gumalaw, lalong hihina ang inyong kalamnan. Ang ulam na ito na katulad ng tinola, pero kohlrabi ang gamit, imbes na sayote, papaya, ay pwedeng maging solusyon sa mga ganitong sitwasyon. Ang manok, partikular ang pitso breast o hita na tinanggalan ng balat, ay madaling matunaw na protina at hindi kasing nakakaumay ng iba pang uri ng karne. Kapag hinimay ng pino at niluto kasama ng kohlrabi, nagiging malambot at madaling nguyain ang ulam. Ang luya naman ay nagbibigay ng init na nagpapabango sa ulam at nagbibigay ng ginahawa sa mga madaling manlamig ang tiyan o katawan. Ang kohlrabi dito ang gumaganap bilang base ng banayad na tamis para hindi masyadong matapang ang lasa ng luya kundi nagiging balanse at masarap kainin. Ang pagluto nito ay napakadali rin. Pakuluan o steam ang manok hanggang maluto sa kahimayin ng pino. Balatan ang kohlrabi, hiwain ng maninipis o pastrips, hiwain ang luya ng sobrang nipis. Magpakulo ng matabang na sabaw o water. Ilagay muna ang luya upang lumabas ang aroma. Pagkatapos, ilagay ang kohlrabi at lutuin hanggang lumambot bago idagdag ang hinimay na manok. Timplahan ng katamtaman at maaaring dagdagan ng dahon ng sibuyas. Kung gusto ninyong mas malasa ng kaunti ang ulam pero magaan pa rin sa tiyan, gamitin ang pinaglagaan ng manok bilang sabaw. Magiging matamis ito ng natural, nang hindi kailangan ng maraming pampalasa. Simpleng paliwanag, kapag madalas manlamig at mangawit ang kamay at paa ng matatanda, pwedeng dahil ito sa hindi maayos na sirkulasyon ng dugo, hindi balancing diet, kulang sa tulog, o hindi sapat na paggalaw. Ang isang mainit, madaling tunawin, at may sapat na proteinang ulam tulad nito ay nagbibigay ng ginhawa sa katawan na mag-uudyok sa inyo para mas gumalaw-galaw. Bagamat hindi naman gamot sa lahat ng uri ng panlalamig ang luya, kapag ginamit sa ulam, nakakatulong itong magbigay init at napakagandang tulong sa panunaw. Kapag mainit ang tiyan, mas masarap ang kain, mas madali ring tatanggapin ng katawan ang nutrisyon.
Alam ko na maraming mga lolo't lola na tuwing nagbabago ang panahon, nangangalay na ang katawan, tumitigas ang mga daliri at hindi makagrip ng maayos. Sa umaga, kailangan pa nilang himasin ang kanilang mga paa at kamay nang matagal bago makakilos ng maayos. Kung sa mga oras na ito ay puro malalamig na pagkain, tuyong pagkain, kulang sa gulay, o kulang sa tubig ang kinakain, mas mahihirapan ang katawan na makabawi. Ang mainit na sabaw ng kohlrabi na may hinimay na manok at luya ay baka hindi agarang mawawala ang lahat ng problema nyo, ngunit ito ay unang hakbang para maalis ang pakiramdam ng bigat, panlalamig at pagkapagod. Ang mga senyales na dapat ninyong tandaan para lutuin ito ay paggising sa umaga ay malamig ang kamay at paa, gusto palaging nakabalot sa kumot o hot compress, mabilis mapagod kapag lumalamig ang panahon, madaling kabagan kung mamantika ang kinain, o may pakiramdam na mas mahina ang mga paa at kamay sa tuwing umuulan at malamig. Pero, kung kayo ay may mataas na lagnat, malalang ulcer sa tiyan, o hindi hiyang sa luya, bawasan ang dami ng luya. Ang kung ano ang hiyang sa katawan ay mabuti, ngunit kapag nasobrahan ay pwedeng makasama. Napansin niyo ba minsan na ang isang mainit na ulam sa tamang oras ay sapat na para guminhawa ang pakiramdam ninyo? Ito ang madalas na hindi napapansin ng mga kabataan. Ngunit para sa inyo na mga nakatatanda, ang init na ibinibigay ng pagkain ay napakalaki ng epekto sa inyong kalusugan buong araw. At ngayon, ibabahagi ko ang pinakahuling putahe, at ito ay isang ulam na maraming nakatatanda ang kayang-kayang gawin ngayong linggo. 9. Sabaw na kohlrabi na may giniling na baboy at kutsay, tumutulong sa litid at kalamnan, nakakabawas sa panghihina ng kamay at binti, at nagpapasarap ng kain. Ang pinakahuling ulam sa listahan ngayon ay sabaw na kohlrabi na may giniling na baboy at kutsay. Ito ay napakasimple at karaniwang ulam sa hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Pero kung susuriin ng maigi, taglay nito ang lahat ng kailangan ng isang nakatatanda. Madaling kainin, madaling lutuin, hindi mahal, may protina, may gulay, at may lasang nakakagana nang hindi nangangailangan ng maraming pampalasa. Para sa mga tito at tita na laging dumadaing na nitong mga nakaraan, ay humihina ang kanilang mga kamay, hindi na sigurado o matatag ang bawat hakbang, at mabilis mawalan ng hininga lalo na pagkatapos ng pagkakasakit, puyat, o kawalan ng gana. Ang ulam na ito ay dapat isama sa menu ninyo. Ang giniling na laman ng baboy lean ground pork ay mas madaling kainin kaysa sa malalaking hiwa ng karne. Kapag giniling at niluto hanggang lumambot, hindi nyo na kailangang nguyain ng matagal, pero nakukuha pa rin ninyo ang protina para sa inyong kalamnan. Ang dahon ng kutsay, chives, bagamat panahog lamang, ay may napakabango at natatanging amoy na nagpapasarap sa ulam. Maraming matatanda rin ang nakakaramdam na ang pagkain ng kutsay ay nagpapainit at nagpapagaan ng tiyan. Ang kohlrabi pa rin ang pangunahing sangkap dito, na nagbibigay ng presko at matamis na lasa at bumabalanse upang hindi bumigat ang ulam. Napakadali lang itong lutuin. I-marinate ang giniling na baboy sa konting bawang at sibuyas, paminta at kaunting patis. Balatan ang kohlrabi at hiwain na parang posporo o maliliit na cubes. Hugasan ang kutsay at hiwain ng maiikli. Pwede ninyong bilugin ng maliliit ang giniling na parang meatballs o igisa na lang agad pwede itong dalawa. Madalas kapag naka-meatballs na maliliit, mas madali itong kainin at magandang tingnan. Pakuluan ang tubig, ilagay ang bola-bola, tanggalin ang mga bumulaklak na bula kung meron man, saka ilagay ang kohlrabi at lutuin hanggang lumambot. Bago patayin ang apoy, ilagay ang kutsay upang hindi mawala ang aroma. Ang sabaw na ito kapag ipinares sa malambot na kanin ay napakasarap at perpekto lalo na sa tanghalian o maagang hapunan. Ayon sa madaling paliwanag ng siyensya, ang lean meat ay pinanggagalingan ng protina upang mapanatili ang mga muscle mass. At ang kohlrabi ay nagbibigay ng fiber at bitamina. Ang kutsay, bagamat hindi pangunahing nutrisyon, ay nagpapasarap sa amoy ng ulam at gumigising sa panlasa ninyo. Para sa mga nakatatanda, ang masarap na kain ay napakahalagang hakbang. Kapag wala kang gana kumain, kakaunti ang makakain, at kapag nagtuloy-tuloy ito, napakabilis hihina ang inyong kalamnan. Maraming lolo at lola ang hindi napapansin na ang dahilan ng kanilang panghihina ay dahil kumakain lang sila ng iilang subo araw-araw para may malaman ang tiyan, ngunit hindi na sapat ito. Isang simpleng halimbawa, may mga lola na madalas nang nabibitawan o nahuhulog ang mga gamit na hawak, pakiramdam na ang bigat ng isang tabo ng tubig, o kailangang itukod ng malakas ang kamay kapag tatayo mula sa upuan.
Ang mga sintomas na ito ay madalas binabalewala dahil inuugnay lang sa pagtanda. Pero ang totoo, ito ay senyales na lumiliit na ang muscle mass ninyo. Ang inyong puwersa sa paghawak at sa pagbubuhat ng sarili ay humihina na. Sa mga ganitong panahon, bukod sa magaan na pag-ehersisyo at sapat na tulog, kailangang unahin sa pagkain ang mga madaling kainin na ulam na naglalaman ng tunay na protina, tulad nitong sabaw na kohlrabi at giniling na baboy. Ang senyales na dapat ninyong obserbahan ay walang tamang oras ang kain, bahagyang bumaba ang timbang nitong mga nakaraan, lumuluwag na ang mga damit, mas mabagal na humakbang, nahihirapang tumayo ng mabilis sa umaga o nangangawit at nanlalambot agad ang hita sa pag-akyat lang ng ilang baitang sa hagdan. Kung mayroon pang kasamang matagal na pamamanhid, mainit o mahapdi ang talampakan, madalas pulikatin sa gabi o tuluyang humina ang isang bahagi ng katawan, kailangan agad magpatingin sa doktor para malaman ang dahilan. Ngunit pagdating sa pang-araw-araw na pagkain, ang pagdadagdag ng malambot na pagkain, madaling tunawin, may protina at gulay na ganito, ay isang hakbang na dapat gawin kaagad. Mga tito at tita, ang 9 na paraan ng pagluto ng kohlrabi na ibinahagi ko sa inyo ay hindi magic na magpapalakas agad ng inyong mga paa at kamay sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit kung palagi ninyo itong susundin, kasama ang tamang tulog, sapat na pag-inom ng tubig, paglalakad-lakad ng bahagya, at araw-araw na pag-stretch ng kamay at paa, talagang mapapabuti nito ang inyong katawan ng malinaw. Ang pinakamahalaga ay huwag ninyong balewalain ang mga senyales, tulad ng pamamanhid ng kamay at paa, hindi matatag na paglalakad, mahinang paghawak, at pakiramdam na ubos ang lakas kapag umuupo o tumatayo. Ito ay hindi lamang normal na pagtanda kundi paalala na kailangan ng alagaan muli ang inyong katawan mula sa pagkain, pagtulog at pag-ehersisyo. Marami sa mga nakatatanda natin dahil sa sobrang pag-aalaga sa mga apo o dahil sa pag-aakalang matanda na ako kaya kahit ano na lang ay nagiging pabaya na sa kinakain. Ngunit habang tumatanda tayo, mas lalo dapat nagiging tama ang ating kinakain, hindi yung padali ng padali lang at kung ano-ano na lang. Ang murang kohlrabi o anumang alternatibo gaya ng sayote mula sa palengke, kung alam lang natin ang tamang pagluto at pagpares sa iba pang sangkap, ay ganap na magiging mabisang pagkain para sa kalusugan, lalo na sa inyo na nakakaramdam, na nanghihina, walang lakas ang mga bintit braso, at laging nangangalay araw-araw. Sa puntong ito, umaasa ako na may isang napakahalagang bagay kayong matatandaan ang kalusugan sa pagtanda ay hindi nasusukat sa mamahaling pagkain, kundi sa kung paano natin ginagamit at iniluluto ng tama ang mga simple, pamilyar, at madaling hanaping sangkap. Ang kohlrabi ay isang halimbawa nito. Tingnan man na parang normal, mura ang halaga, ngunit kung ipapares mo sa buto-buto, isda, hipon, baka, tokwa, itlog, manok o giniling na baboy, magiging isang ulam itong masarap na, madali pang tunawin, at tutulungan kang panatilihin ang lakas mo sa mga panahong unti-unti nang pinapahina ng edad ang mga kalamnan. Madalas ninyong iniisip na ang paghina ng kamay at paa, ang hirap sa pagtayo at pag-upo, pagbagal ng lakad, o unti-unting pamamanhid ng dulo ng daliri sa kamay at paa ay normal lamang at lahat naman ng tumatanda ay dumadaan diyan. Totoo ang bahagi nito, pero hindi ito ang buong kwento. Dahil napakaraming kaso na ang paghina ng katawan ay mas napapabilis dahil lamang ang pang-araw-araw na pagkain ay napakahina, kulang sa protina, kulang sa gulay, kulang sa tubig o kulang sa tamang oras. May mga lolo o lola na sa umaga ay iinom lang ng kape, sa tanghali ay susubo lang ng konting kanin, tapos sa gabi ay masyado namang gabi na kung kumain o sobrang alat naman ng inuulam. Kapag nagtagal ito, wala nang sapat na sustansya ang katawan upang buhayin ang mga kalamnan, nerves at kasukasuan. Pagdating ng panahon na nanginginig na ang kamay, nangingimay ang paa, o pinupulikat tuwing gabi, saka pa lang kayo magugulat. Pero sa totoo lang, simulan nyo lang baguhin ang mga maliliit na bagay at magre-respond ng maganda ang katawan ninyo. Gusto ko ring paalalahanan kayo na pagdating sa inyong edad, ang pinakamahalaga ay hindi ang kumain ng labis na marami, kundi ang kumain ng tama, kumain sa oras, at kumain ng naaayon sa kakayahan ng inyong panunaw. Ang magandang kain para sa nakatatanda ay may katamtamang protina, may malambot at madaling kainin na gulay, may sabaw o mainit na pagkain para mas madali ang panunaw, at may banayad na timpla para hindi mabigatan ang inyong puso at bato, kidneys. Dahil dito,
Ang siyam na ulam na ibinahagi ko ngayon mula sa kohlrabi ay hindi lamang para baguhin ang panlasa ninyo, kundi isang napaka-praktikal na suhestiyon na maaari ninyong gawin agad araw-araw. Ngayon pwedeng sabaw na buto-buto na may kohlrabi, bukas lugaw na may kohlrabi at hipon, sa susunod na araw naman ay steamed kohlrabi na may itlog o sabaw na kohlrabi at tokwa. Kung papalit-palit ng ganito, hindi kayo magsasawa at magkakaroon pa ng pagkakataon ang inyong katawan na makatanggap ng iba't ibang nutrisyon. Napansin nyo rin ba na kapag mas masarap ang kainin nyo, mas malalim ang tulog at mas regular ang pagdumi, ay natural din na mas gumagaan ang pakiramdam ng paa at kamay ninyo at mas tumatalas ang inyong isip? Hindi po iyan nagkataon lang dahil ang katawan ng tao ay magkakakonekta. Kapag maganda ang pagkain, maganda ang panunaw. Kapag maganda ang panunaw, maganda ang absorption. At kapag maganda ang absorption, may sustansya ang kalamnan at may sustansya rin ang nervous system. Mas maayos ang daloy ng dugo, kaya hindi masyado namamanhid, hindi nakakapangalay, at hindi pagod ang katawan. Kaya't huwag na huwag ninyong babaliwalain ang issue sa pagkain, lalo na sa edad na 55 hanggang 80, kung saan ang bawat ulam ay sadyang nagdidikta kung magiging magaan o mabigat ba ang pakiramdam nyo sa buong araw. Bukod sa pagkain, gusto ko rin pong ipaalala sa inyo ang isa pang mahalagang bagay. Kahit gaano pa kaganda ang ulam ninyo, kung lagi lang kayong nakaupo, lagi lang nakahiga, o tinatamad kumilos, mabilis pa ring hihina ang inyong mga kalamnan. Ang mga kalamnan natin ay kailangang ginagamit para manatiling may lakas. Hindi naman kayo kailangang mag-gym o mag-ehersisyo ng mabigat, kailangan lang maglakad-lakad ng mabagal sa loob ng bahay o sa garahe araw-araw. Banat-banatin o stretch ang mga kamay at paa ng marahan. Mag-tiptoe ng ilang beses, ikuyom at buksan ang palad, ikut-ikutin ang bukong-bukong ankles at balikat, at tumayo't umupo ng dahan-dahan. Ang mga ganitong simpleng gawain ay napakalaki na ng tulong. Kapag pinagsama ninyo ang tamang pagkain at tamang pag-ehersisyo, ang epekto nito ay mas mabuti kaysa sa umasa lang sa iisang ulam o sa pag-inom ng anumang gamot o bitamina. Isa pa pong nais kong itanim ninyo sa inyong isipan, kung ang pamamanhid ng inyong kamay at paa ay nagtatagal na, masyado nang mahina kaya kayo ay madalas matisod, sobrang hapdi na parang tinutusok ng karayom, sunod-sunod na pulikat sa gabi, mabilis na pagbaba ng timbang o kahit naglalakad kayo ng normal ay biglang nawawalan ng kontrol ang paa. Huwag niyo po itong balewalain. Kailangan ninyong magpatingin ng maaga sa doktor upang masuri kung may kinalaman ito sa diabetes, kakulangan sa bitamina, sakit sa gulugod, spin, sa ugat, sa sirkulasyon ng dugo, o sa iba pang dahilan. Ang mga pagkaing ibinahagi ko ngayon ay maganda bilang suporta para alagaan ang katawan, ngunit hindi ito makakapalit sa medikal na pagsusuri kapag may hindi normal na nararamdaman. Pakiusap po, tandaan ninyo ito, dahil mas mabuti na ang maagang makita ang sakit kaysa hintayin pang lumala bago aksyonan. Naiintindihan ko rin po na marami sa mga tito, tita, lolo at lola natin ay mag-isang namumuhay at nawalan na ng ganang magluto tulad ng dati, kaya kung ano na lang ang madampot ay yun na ang kinakain. May iba naman, dahil sa sobrang pagmamahal sa mga apo at anak, binibigay ang lahat ng masasarap sa kanila at nagsisiyang na lang sa natira. Ngunit mga tito at tita, kung gusto ninyong maalagaan ang inyong mga anak at apo ng matagal, unahin niyo munang panatilihing malakas ang inyong sarili. Ang bawat pagkain na ginagawa ninyo para sa sarili ninyo ay hindi pagiging makasarili, kundi isang napakahalagang paraan para maging masigla kayo sa pagtanda, hindi nawawala sa wisyo, nakakalakad ng mag-isa, at hindi laging umaasa sa ibang tao. Basta't malakas ang inyong paa at kamay, malinaw ang isip, kayang tumayo't umupo mag-isa, kayang pumunta sa palengke at magluto ng ulam para sa sarili. Iyan ay napakalaking kaligayahan na. Kung nakikinig pa kayo hanggang sa puntong ito, lubos ko po itong ipinagpapasalamat. Ipinapakita lang nito na napakalaki ng inyong pagpapahalaga sa inyong kalusugan. At naniniwala ako na magsimula lang kayo sa isang maliit na pagbabago. Halimbawa, subukan ninyong lutuin ang alinman sa kohlrabi recipe na ito ngayong linggo. Bawasan ang maaalat na ulam. Uminom ng isang basong maligamgam na tubig pagkagising. Maglakad-lakad ng ilang minuto araw-araw, tiyak na unti-unting gaganda ang inyong katawan. Ang kalusugan ay hindi nagbabago sa loob lamang ng isang araw, ngunit hindi rin ito nasisira sa loob ng isang araw. Ang bawat maliliit na desisyon ninyo ngayon ay nakakadagdag sa ikabubuti ninyo sa mga susunod na araw.
Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang videong ito, pakitulungan naman po ako sa isang napakasimpleng bagay. I-like ang video na ito para mas marami pang mga nakatatanda ang makakita ng mahalagang impormasyong ito. Huwag ding kalimutang i-share ang videong ito sa inyong mga kaibigan, kapatid, kapitbahay o kamag-anak na kaedad ninyo. Dahil malay natin, baka isa sa kanila ang matagal nang namamanhid ang kamay at paa, nang hihina o walang gana kumain at hindi alam kung saan magsisimula. At tandaan pong mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell upang sa susunod na magbabahagi ako ng mga paksa tulad ng mga pagkaing nakakatanggal ng sakit ng katawan, mga pagkaing mabuti sa buto at joints, kung ano ang kakainin para makatulog ng masarap o ang mga maagang senyales ng paghina ng katawan dahil sa pagtanda, ay hindi ninyo ito mamiss. Sa ngayon, mangyaring mag-iwan ng isang maikling komento para malaman ko. Alin sa 9 na ulam na ito ang pinakagusto ninyo? Nakapagluto na ba kayo ng alinman sa mga ito o kayo ba ay dumaranas ngayon ng panghihina ng kamay at paa at labis na pamamanhid? I-type lamang ang numerong 1 kung kapaki-pakinabang ang video na ito o isulat kung anong putahe ang gusto ninyong subukan muna. Babasahin ko ang lahat ng inyong komento para malaman kung ano ang gusto ninyo upang makagawa pa ako ng mga video na mas malapit sa inyong karanasan sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hangad ko na sana'y lagi kayong masarap kumain, mas mahimbing ang inyong tulog, maging mas matatag ang inyong mga paa at kamay araw-araw, gumaan ang inyong pakiramdam, at panatilihin ang ligaya ng buhay. Hanggang sa muli po nating pagkikita sa mga susunod na talakayan.